Hello, ang tangkad ko. Kuya Popoy, nasa bahay ka, ang tangkad na ni Pastora. Praise God. Nagulat kayo, no? Dramatic entrance. Glory to God. All glory and praises unto God. Amen. Unang-una po, salamat sa Panginoon sa GC ng Prayer Warriors. Tayo po ay, thank you. Nagkaroon po ng prayer request ang family namin. Yun po kasing caregiver ni nanay, nawalan po ng panlasa pang amoy, pero walang lagnat. Ang gawa po namin, pinahiwalay namin, pina-isolate. Hindi po karakarakang na-swab, kasi yun po yung peak ng ang daming nagpa-positive. Yung pong mga kapatid ni nanay, at saka yung bayaw niya, mag-asawa po yun, parehong nadala sa Metropolitan Hospital dyan sa Bangbang. Sabi ng pinsan ko, nag-solicit na po sila sa online dahil may I think, close to 3 million ang kanilang gastos. 2019 po kasi na open heart bypass yung tsuhin ko. Tapos ang kapatid ni nanay ay diabetic. Sobrang payat dahil sa diabetes niya po. Ang Remdesivir na binibigay sa kanila, 54,000 ang shot sa isang tsuhin ko. Hindi ko po alam kung anong injection na binibigay sa aking auntie. Kaya ang laki-laki po talaga ng bill. Pero sa awa ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Na-discharge na po sila, nasa bahay na. Pero nakamonitor dahil nga po may comorbidity po sila. Ang Diyos po ay matapat. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Yung asawa ko, sinusuob ko sa Bukawi. Kukuha po ako ng tanglad, kukuha po ako ng oregano, kukuha po ako ng maraming luya, lalagyan ko ng asin, isasalang ko po sa kasirola. Sabi ko, kunin mo yung tuwalya. Naiilang siya. Mapapaso ako. Kasi po, sabi ko, singhutin mo habang kumukulo. Kasi po, na positive po ang mayor kasama ang wife. I-change talaga ang ating pananaw. Amen. Pero ang Diyos po ay matapat. Tunay na dakila ang Diyos sa mga buhay nating lahat. Amen? Can we all stand up? Let's pray. Tayo po ay manalangin, tayo ay magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat, purihin ka, sambahin ka. Dakilahin ka, O Yahweh. Kabila po ng MECQ, O God, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng service face-to-face, O Lord, na inaalaw ang 10% capacity ng buong populasyon ng isang iglesia o religious sector. Salamat po dahil patuloy kaming melaya at patuloy na nakakapurit, nakakasama sa inyo. Salamat sa araw na ito. Salamat sa katapatan mo sa buhay naming lahat. Salamat sa kagalingan ng mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa provision mo. Salamat sa laya na pakinggan at bulay-bulayin ang inyong mga salita katulad sa araw na ito. Bless you, Lord, I pray. Patuloy mong pagpalain sa puso naming lahat itong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory be to God. Amen. Kuya Popoy. Kitang-kita na po ako. Salamat sa Lord. Dahil mabuti ang Diyos sa mga buhay natin. Can you open your Bibles? Sa aklat po ng 1, chapter 6, verse 12. Do you have your Bibles with you? Nandyan na po sa inyo ang mga Biblia ninyo. Aklat po ng 1, kabanatang 6, talatang 12. John chapter 6, verse 12. Nasa Old Testamento ko. English po ang aking hawak. Okay, sabi po rito sa verse 12. Say amen pag nakita na po. Amen. Thank you, Lord. Sabi po, sundan ninyo. Verse 12. After everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Amen. Sabi po sa Tagalog, nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Amen. Ito po yung eksena na ang mga alagad kasama si Jesus ay nagmi-ministry po. Marami na po ang followers, multitudes. Ito pong eksenang ito sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda.
napakain ng Panginoon ang 5,000 katao, puwera babae, puwera ang bata. All in all daw po, sabi ng mga Bible scholars, ito po ay may total na 15,000. Kung isasama sa bilang sa statistics ang mga babae at mga bata. Kasi ang pinabilang lang po, ang nakakain ang pagpapakain sa 5,000. Yan po ang title niyan. The Feeding of the 5,000. Tingnan nyo po, 5 isda. Amen? Amen kayo, John. 5 tinapay, 2 isda. Amen ang amen eh. 5 tinapay, 2 isda. Dito po, sa English version, nakalagay, bread. Sa eksenang ito, lumalabas po ang Panginoon, siya ang bread of life. In here. Physically speaking, pinag-pray po ng Lord yung 5 isda. Wow! Gising sila, gising! 5 tinapay at 2 isda. Pinag-pray po ng Panginoon, sinabihan ang kanyang mga alagad, paupuin nyo ang mga tao sa damuhan. Nabanggit po na may damuhan. Nag-i-indicate this is springtime. Tagsibol. Kasi may damuhan. Around, ang kanila pong estimate, April of the year. Sa modern calendar po natin. Abril po ngayon, 25. Kasi sinabi ni Jesus, paupuin nyo sila sa damuhan. Kasi multitude nga po eh. Ang pinaka nag-aalala ay si Felipe. Panginoon, pauwiin muna yung mga tao sa mga bayan-bayan. Kasi magdadapit, takip silim na. Anong ipakakain natin sa kadaming taong ganito karami? Ano ba meron tayo? Sabi po ni Jesus. Yung bata, na siguro talagang sama-sama lang sa bandwagon at nakakakita ng himala, sabi niya, ito pong bata may dala, may baon. 5 isda? 5 isda nga ba? 5 tinapay at 2 isda. Sabi po ng alagad, saan naman nahangga ito? Sabi ni Andres, 5 tinapay at 2 isda. Akakasya ba sa multitude na ito? Sa langay-langay, langkay-langkay na taong ito? Ang sabi po ni Jesus, paupuin nyo sila. May indicate po sa ibang gospel, tagi-taging 100, tigli-50, tig-10. Parang naka-organize talaga. Napaka-organisado ng Panginoon natin. Yung key verse po natin, nung after na po nilang mabusog, sabi ni Jesus, mga alagad, ipunin nyo yung mga natira. Para walang masayang. Grabe ang Lord. Siya ang source of everything. Pero tinuturuan tayo na maging masinop. Amen? Siya ang source ng lahat-lahat ng provision. Pero nagsalita ang Diyos, sabi sa mga alagad, pagkatapos mabusog ang mga lahat ng tao, ipunin nyo ang natira upang wag masayang. Ito pong pandemic na ito, marami ang nasubok ang kakayahan. Mga kilalang tao, mga sikat na tao. Sabi kanina ni Ate Angel, si Judith at saka si Amor. Kilala nyo ba si Amor? Monthly amortization and the due date of every monthly dues. Merong cable, merong internet, may Netflix. Ano pa? Merong kasa. By the way po, nasa Bukawi po ako last week. Yung pong expander, yung 2 panel, pinagkatuan na naman. Nandyan po sa Concepcion, lumabas dun sa gilid ng McDonald's, ching! 2 pinto ng expander. Ang buti po ng Lord, wala kaming inilabas kahit singkunduling. Sabi po, covered pa ng insurance, pero ilang buwan ka kaya aabutin? Pandemic. Pero okay na po siya. Parang wala nang nangyari. Wala kaming cash out kahit singkunduling. Pinagawa po ng nakabangga e-bike. It so happen, kasamahan po ng anak kong pulis. Ang nakabangga. Ang bait. Wala pa pong 1 taon. 2 panel ang tinira. Judith,
Amor. Pero may monthly amortization ka. Tapos walang kaabog-abog, lumabas doon sa may Escanilla. Kung! 2 pinto. Lubog. Pero okay na po siya. Mga 3 days lang po sa talyer. Okay na po. At kuhang-kuha kung ano yung kulay. Parang walang nangyari. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Bagamat siya ang source of everything, sinasabihan niya ang kanyang mga alagad, naririnig ng lahat ng nakakain. Ang sabi po, 15,000 lahat, ipunin niyo lahat ng natira o ang hindi naubos upang walang masayang. Si Jesus pala frugal. Si Jesus pala economical. Grabe, Ang galing pala ng Diyos sa ekonomiya. Kasi nung nandito siya sa lupa, 100% siya ay tao. Amen. Pero nung sinabi ni Jesus, ano ang meron tayo? Kesa ilunsad pa natin, bumalik sila sa kabayanan. Kasi nandun po sila sa ilang wilderness. Yun kasi yung lugar na maluwang. At yun, ano po ang nakalagay dyan sa binasa natin? The feeding, di po ba? The feeding of the 5,000. Sa verse 1 ng chapter 6, after this, Jesus crossed over the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. Lumipat siya ng ilog sa kabilang pangpang. At pagdako roon, may ilang. Sumunod ang mga tao. Sunod ang mga tao kay Jesus. Bakit? Nasaksihan ng 2 mata nila kung paano makalakad ang bulag. Amen? Talaga namang nakakalakad ang bulag. Ba't walang nag-i-image sa inyo? Nakakalakad ang bulag. Bulag lang siya. Pero sa kapangyarihan at pagpapagaling ni Yahweh, ni Jesus, nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Amen? Nakarinig ang bingi, nakapagsalita ang mga dam. Yung mga pipi, nakapagsalita, binuksan ng Diyos ang tenga na hindi nakakarinig before. Pinakilos ang mga joint and ligament ng kanilang mga crippled na limbed at sila ay nakapagtalon-talon. Amen? Sila ay nakalakad, sila ay nakakita ng mga natakpan ang paningin. Dahil sa gawa ng karamdaman, dahil sa bunga ng mga kasalanan marahil. Tingnan nyo ang Panginoon dito sa eksena natin. Siya ang source of everything. Pero nagtuturo sa atin, nagpapakita ng malinaw na halimbawa kung paano tayo magsinop ng ating kabuhayan. Binabanggit ko kanina, maraming sikat na mga tao, hinila ang mga SUV, ang mga luxury car. Bakit? Walang project. Wala nang pang Judith. Wala nang pang-amor. Marami po ang nadidepress. Marami po ang sobrang stress ang buhay. Yung sinasabi ni Ate Angel, ni Kuya Josh, mismong kaibigang kabats po ng aking anak na pulis dito sa C4, yung binanggit ko sa inyo, pinilas-pilas ang blanket. This very moment, binawi po ng krame ang kanyang service firearm. He has to go through neurology. Anong tawag? Neuro exam. Neurological examination kung okay pa yung kanyang faculties. Kasi na-depress. Alam niyo po ba, merong binigay sa kanyang apple? May cellphone ka ba? Sabi raw ni doktor. Dok, ito po, alam niyo kung anong hawak niya? Ito cellphone ko. Alam niyo kung ano? Apple. Hello? Hindi po ito biro. Diyan lang po sa C4. This very moment, wala sa kanya ang kanyang 9mm. Kinuha muna po ng krame dahil kailangan niyang mag-go through neurological examination. Kasi pinilas-pilas niya yung kumot. Yung binabanggit mo, ang kalaban ng tao, itong isip. Sabi ni Ate Angel, walang binigay na gamot. Kami pong mag-asawa, ako yung apor doon sa Bukawi, binigyan ako ng quarantine pass. Pinalaminate ko.
Nilagay ko sa, meron siyang ID lanyard, nakasakpit sa leeg ko pag pupunta ako ng labas. Senior ang asawa ko, ako ang tagabili. Ang binili ko, sodium ascorbate with zinc. Tapos bumili ako ng Immunamax. Immunamax Pro is 45 pesos, 1 capsule. Binibigyan ko asawa ko, 1,000 milligram a day. Tapos tinutuob ko. Alam niyo po, lumabas ang kanyang swab test, negative. Pero walang sayang. Pero siya nag-iisip na. Yung bang umiandar ang utak na, Ma, huwag kang lalapit masyado sa akin. Kami lang dalawa. Sabi niyo po, gumagawa kayo rito. Ako po ang mason. Nung nakaraang week, pumunta po ako sa bypass sa Santa Maria. Ma'am, kulang po ng 3 60 by 60 na, ang tag doon, granite tile. Ma'am, kulang po yung tile trim. Ma'am, kulang po ng, yung flexiband. Kulang na po, wala na pong primer, epoxy primer. Tapos nabasag yung isang 60 by 60 para sa CR. Isang piraso lang. Tatakbuhin mo pa sa Santa Maria. Wala namang ibang ka-design doon sa ibang hardware. Ako yung foreman. Ako yung mason. Ako yung gwardiya sibil. Sabi niyo po, sabi ni Kuya Diyos, pandemic, sabi po ng kapitbahay namin doon, Madam, pandemic, walang pandemic talaga sa'yo, ha? Tuloy ang construction, ha? Kasi po nung nagbaba ng bubble, kasama ang Bulacan, sabi ko sa mga gumagawa, Kuya, wag po, baka ma-check po tayo. Ma'am, ang binabawal lang po yung galing sa labas. Kami po ay kapitbahay nyo lang. Totoo naman po, kapitbahay ko lang po yung gumagawa. 5 katao lang po sila. Kaya hindi raw po required yun. Maliit lang daw po siya na scope, kaya nagpatuloy sila sa paggawa. Meron naman po akong quarantine pass. Ako po yung apor. 2 lang kami mag-asawa ron. Napakatapat po ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Yung sinasabi ng Panginoon, ipunin nyo ang sumobra upang hindi masayang. Ang mga tao, may kinote kanina si Ate Nelly Parang I think Proverbs 16 verse 19 yata yan. Ang mga tao ang nagsisipagplano, pero ang katuparan ng plano sa Diyos nang gagaling. Plano ka ng plano, yung iba nga hindi nagplano Alam niyo po bang marami ang anong tawag mo ron? Yung bayad na yung airfare mo, kukunin mo na lang yung bayad pero may certain amount, magre-reimburse ka na lang. Kukunin mo na lang yung advance mong binayad sa mga airline companies. Wala naman kasing nakaisip ganitong pandemic worldwide. Yung iba, meron sila sa Cambodia, meron sila sa Malaysia, nakabook na sila since 2019. 2020, pumasok si pandemic. Kukunin mo na lang yung iyong naibayad ng advance. Pero with a certain amount, service charge and fees, hindi na po, kung nagbayad ka ng 25,000, baka 19,000 na lang yan. Kasi may mga services fee at saka charges. Ganon, advance, nagsipagplano, pastor, no? Tapos nagpapagawa ng ganito, kumuha ng hulugang house and lot, na ilit ng bangko. Kasi nga, wala nang ipanghulog. Wala na. Nakalimutan si Amor. Nawala sa isip si Judith. Pero ang bait po ng mga oil companies, every week, tumataas, pastor, nagbibiyahe ka. Dati, sa Petron, sa Bukawi, 41.70 ang unleaded. Alam nyo, kahapon nadaan ako, 47.70. Pagdating ko po rito sa Maysilo, dahil nag-commute lang po ako kahapon, 53.90. Grabe. Petron, extra. Extra po yung kinakarga namin 53.90. Mura pa pala dun sa Bukawi, 47.70. Grabe, no? Walang pandemic sa kanila. The big three, tsaka yung mga small player, mas mataas pa sa Petron at tsaka sa Shell. Yung green oil, yung refill, yung red oil, Phoenix, mas matataas pa sa Petron. Grabe.
Sabi po, nagkakagulo sila sa Facebook, ivermectin is 35 pesos per tablet. Human grade. Meron kasing pangpurga po sa animals eh. Yung pong remdesivir na sinasaksak sa ankle ko, 3 times a day, 54,000 per day ang kanyang injectables. Paano pa yung ibang may PPE, yung mga attendants, yung consultant, pupunta sa ICU, yung maglalagay ng oxygen, lahat yun naka-PPE. Paano hindi mag-mount up yung kanilang bill? Kaya alam nyo po, nagsulisit na po sa Facebook, nang hihingi na ng tulong, any amount will do. Yung mga pinsang buo ko po, 3 sa kanila ay nasa cruise ship. May cruise ship ba ngayon? May cruise ship po ba ngayon? Ang pamanghipag ko sa pinsan, manager po ng Marriott Hotel. Diyan sa katabi ng Okada. Marriott Hotel, hindi po basta-basta hotel yan, siya po ang manager. Meron po bang tourist ngayon? Meron po bang staycation ng mayayaman? Ito po yung sinasabi ng Lord. Ipunin ang natira upang huwag masayang. Masaklap po, ganito eh. Kung sino pa yung walang-wala, yun ang waldas. Ang saklap. Kakain ng tilapia. Ako, pag kumain ng tilapia, lalo kong prito, kawawa si Muning. Sila pag kumain, gusto kong habulin ang tinatapon nila. Kasi nagsasayang. Para bang matinik kasi. Sino po rito yung kagaya ko? Lalo na pag tostado yung prito. Pati ulo, walang matitira talaga. Kawawa yung pusa sa akin. Walang mismis. Pero alam nyo po, yung walang-wala, laging umaasa sa ayuda. Pinambili ng shabu. Minimum of 1,000 per household member. Maximum of 4 members. Kaya ito pong bubbles natin na ito, itong recent na ECQ, NCR bubble, hanggang maximum po of 4,000 lang na ipamigay. Marami pa ang nagrereklamo. Biglang nagkaroon ng community pantry. Ngayon, may naghahamon. Pwede naman palang maglangkay-langkay ng walang distansya eh. Yung religious sector, pinagbawalan. Pwede naman palang magpuli. Hindi nga nila sinunod yung ano yung curfew? 2:00 ng madaling araw nakapila sa Holy Spirit. 2:00 ng madaling araw. Ano po ba ang ating curfew? Diba? It's 8 p.m. to 4 a.m. 8 p.m. to 4 a.m. 8:00 ng gabi, ang curfew natin sa buong NCR bubble is hanggang 4 po ng madaling araw. Pero 2:00 ng madaling araw, may nakapila na. Nakita nyo ba sa mga social media nyo? Hinakot, 2 tray. Kasi po magluluto ako ng leche flan. Magluluto po ako ng kwek-kwek. Magtotorta po ako para sa aking mga kapitbahay. Bakit sasabihin ng Panginoong Yesus ito kung hindi siya seryoso sa pag-i-intend na turuan tayo ng frugality, ng pagiging masinop sa buhay? Ang Panginoong Yesus mismo na bukal ng lahat ng sources na kailangan natin, nagtuturo na maging masinop. Amen? Para daw po walang masayang. Kung ilalagay natin sa spiritual aspect, pwede nating ituring ang sinasabi ni Jesus na tinapay dito. 5 tinapay at 2 isda. Nung mapasa kamay ng Panginoong Yesus, itinaas niya sa kanyang ama, pinanalangin at pinagpala, nakakain hanggang mapusog ang 15,000 katao. Nakatala sa Biblia ko, chapter 6 nandyan, the feeding of the 5,000, excluding to count the women and the children. Pero pag sinama daw po natin, 15,000 lahat. At sila ay talagang nabusog. Nung sila ay inutusan ni Jesus, ipunin nyo ang natira. Nakaipon sila ng 12 pang basket.
Ganyan kaseryoso ang Lord sa pagsisinop. Huwag nating waldasin. Huwag nating sayangin. Nung walang pandemic, parang wala nang bukas. Araw-araw Pasko. Kung magwalwal, parang hindi na aabutan ng alak. MP pa more. Diba? Pero tingnan nyo po, alam nyo ngayong panahon natin, dahil nasa MECQ tayo, meron po tayong total liquor ban. Pero maparaan ang Pinoy. Akala mo mineral water. Yung pala, gin, bulag. Ang laman. Malibang buksan mo at amuyin mo. Clear na clear. Gin, bulag pala ang laman ng kanyang hawak-hawak na tube o bottle ng mineral water. Ganyan kamaparaan. Alam nyo yung Sprite na apple green ang color ng bottle? Yung pala nilagay, Kajinap. Kalamansi, gin, at 7-Up. Hindi na nga 7-Up, Sprite na lang eh. Hindi na masyado sikat ang 7-Up eh. Pepsi pa more. Kajinap. Pag sinabing Kajinap, hindi halata eh. O kaya Mountain Dew bottle. Akala mo talagang Mountain Dew. May pulp pang lumulutang. Yung pala Kajinap, kalamansi, gin, at Sprite. Samantalang merong liquor ban. Ngayong panahon po nating ito. Sinabi ng Lord, ipunin nyo ang lahat ng natira upang hindi masayang. Physically speaking po ito. Ilagay natin sa spiritual. Nung pinagpala ni Jesus ang binigay na baon ng bata, 5 isda, 2 tinapay. Tama po ba ako? 5 tinapay, 2 isda, pinag-pray ni Lord, binasbasan ng Diyos Ama sa langit, nung ibigay sa mga nakaupo sa damuhan, ito ay nagkasya at may sumobra pa. Kung ilalagay daw po natin sa spiritual, the bread of life is Jesus Himself. Amen? The gospel is the written word of God. Huwag nating sayangin. Naririnig natin ang night by night, 24/7, hindi pala, 7 days a week, 30 to 31 days a month. Meron po tayong more than 200 days na prayer and fasting devotion po natin. Nasa 7th wave na po tayo sa ating daily devotion. Sinasabi ng Lord, kung si Kristo ang salita ng Diyos, kung si Kristo ang tinapay ng buhay, kagaya dito sa eksenang ito, huwag nating sayangin ang salita ng buhay, the gospel that we receive each time na ating napapakinggan ng salita ng Diyos. Amen? Huwag nating waldasin, huwag nating sayangin, huwag nating ibigay sa baboy. Totoong merong ganon. Pag merong handaan, lalo na kung buffet, tingnan nyo ang mga timba para sa pagkain ng baboy. Kaya tuloy sa Pilipinas na uso si pagpag. Di po ba, Pastor? Yung mga black garbage bag ng mga fast food chains, kukunin ng mga taga-Tondo o yung dumping site. Kukunin po yung tira-tira na drumstick, chicken wings. Kasi hihimayin po nila yun, huhugasan ng huhugasan, pakukuluan ng ilang beses, tapos titimplahan na naman ng suka, ng laurel at saka ng toyo. Pagpag pa more. Filthy rage. Di po ba? Yung mga pagsasayang, sinasabi po, yung nasisira, nasasayang, na supplies ng pagkain sa buong mundo, pwede na daw pong pakainin ng masarap na masarap ang mga bata sa Africa. Sa katotohanan po, Pastor, sumakay ka ng barko. Brother Ray, kung nanonood ka, hello. Kinukwento po ng mga seaman, tinatapon nila sa dagat ang mga blocky-blocking karne. Ang karne ng tupa, bison, kasi sanay tayo sa mamoy, sa manok, at saka maka. Di ba, Pastor? Sila may steak. Totoo yun, kinukwento ng pamangkin ni Pastor Ates. Pag daw po, parang sawan-sawa na sila. Si Jo Marie, kapatid ni Jopet, namamansing sa dagat. Pastor,
Meron silang tansi, namamansing, nakakakuha ng puset, ng pugita, at saka ng mga lapu-lapu sa dagat. Sawang-sawa na sila sa kanilang supplies. Tinatapon daw sa dagat, pastor, ang mga pre-cook na mga mixed veggies, yung pang side dish, yung mga cubes na carrots, na kernel corn, wala bang general doon? Kernel corn, tsaka green peas, di po ba pas? Tinatapon daw lahat yun, nakabloke-bloke na frozen. Hindi na tayo lalayo. 2013 nga binakho pa Doon sa may Samar, Tacloban, yung mga imported na aid ng ibang bansa sa bagyong Yolanda. Yung bakla nga na feature sa news yun Kinalkal niya yung tinakpan ng mga lupa, dilaw na yung bigas. Kasi nabulok. Bakit? Hindi po kaalyado kasi during that time. Yung mga blanket binenta, yung mga wool na galing po sa UK. Nakita ko po galon-galon ang mga shampoo, ang mga conditioner. Tapos pinakita pa sa TV, sana hindi na lang pinakita. Alam nyo yung Sure plastic ng yelo? Dinidispense po nila doon para daw magkasya sa lahat. Kasi nga sa shea country tayo Sino ang pamilyar? Pisong asukal, pisong creamer, pisong kape. Wala na yata ngayon. 3 pisong mantika. Wala na, Ate Flor. Magkano na yung pinaka-list? 5. Coffee mate. Tapos, naisip yung coffee mate. Sa pagkaburyong daw sa pandemic na ito, natuto na nilang paghiwalayin yung 3-in-1. Hiwala yung kape, hiwala yung coffee mate, hiwala yung sugar. Para lang tukambay. Para makaraos. Kasi nga, napapraning na. Dahil nung pong unang pumasok ang pandemya last year, Kuya Diyos, nare-recall mo ito. Sabi natin sa preaching ko, ang mga Israelitas, pastor, captivated sa Babylonia ng 70 years. Tayo, more than 12 months pa lang po tayo sa quarantine na ito at hindi tayo bihag ng ibang lahi. Nandito pa rin tayo sa Pilipinas, pero ang daming reklamo. Alam niyo bang nangamatay lahat ng reklamador sa panahon ni Moises? The grumbling, the murmuring. Di ba, Pas? Moses! Dinala mo ba kami sa ilang na ito dahil wala nang paglibingan sa amin sa Ehipto? Di ba yun po yung laging sabi? Buti pa ron sa Ehipto, kahit kami, alipin, mayroong paminta, mayroong oregano, may bawang, may laurel. Dito, sawa na kami sa mana. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, basahin niyo ang Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 20 years below ang nakapasok sa Canaan, sa Kanaan, sa lupang pangako, sa pangako ng Diyos na lupang inaagusan, dinadaluyan ng pulot at milk and honey. The land of the plenty. Yung Canaan. Ang nakapasok sa lupang pangako, bagamat may 3 milyon ang nilabas ni Moises sa Ehipto, 20 years old below. Ibig sabihin, ipinanganak na sila sa ilang. Kasi 40 years silang ikot ng ikot doon sa Repidim. Dahil sa kakareklamo sa Lord. Itong pandemic na ito, sige reklamo pa more, lalo kang mawawalan. Itong Lord na ito na pinag-uusapan natin ngayong umaga, He is the source of everything. Pero nagtuturo siya sa atin. Binibigyan tayo ng aral na maging frugal. Ano yon? Frugal ba? Puripot? Hindi Masinop, matipid. Hindi to the point na parang butot balat ka na, tipid ng tipid. Kasi may alam akong matipid Pag daw magara ang bahay, pastor, walang mag-aakala na hindi sila kumakain. Kagara-gara ng bahay, pero sumasala sa oras. Kasi binuhos sa pagpapaganda ng bahay. Ang kanyang kaisipan o prinsipyo, walang isa mang tao ang mag-iisip na dinadanas namin ito dahil sa ganda ng bahay ko. Ba't hindi ka naman maging totoo sa sarili mo? Parang burtot balat ka na.
Kahit sinasabi nilang kawawa daw, nagugutom ang mga Pilipino dahil may gitnang 1 taon daw ang pandemic. May nabalita na ba kayong namatay sa gutom? Itip nyo ako kung meron. Nanaba pa nga eh. Bakit? Sedentary life na halos ang buhay natin. Yung dating nagko-commute, going to work from home na lang ngayon. Yung mga estudyanteng hinahatid ng mga magulang, nagkakandara pa, late na tayo, anak, dalian nyo, late na tayo. Lalo kung 3 yung elementary grade mo, talagang tumataas na yung boses mo dahil ginigising mo sila. O ngayon, ang tataba natin. Pero reklamo pa rin. Itong pandemyang ito, ang daming nabuking, ang daming nalantad, ang dami nating natuklasan, na akala natin, napaka prim and proper. Yung pala, yung bunganga, balahura. Ang kanilang reasoning, balahura naman ang bunganga ng presidente. Kung bang tatalon sa ilog o sa bangin ng kapwa mo, tatalon ka rin. Ang barometro mo ba, yung kapitbahay mo lang? Tayo bilang mga anak ng Diyos, mataas ang antas ng inaasahan ng Panginoon sa atin. May pandemya man o wala, inaasahan tayo ng Lord na tayo'y mamuhay ng naaayon sa kanyang banal na kalooban. Amen? Kung nagtuturo ang Panginoon dito, sabi niya, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis upang hindi masayang. Si Jesus ang nagsasalita, hello. Siya ang nagpo-provide ng lahat. Even my very breath, this very moment. Pero bakit siya nagsasalita? Ipunin yung lahat ng natira, ang sumobra, upang hindi masayang. Mga tao, living one day, millionaire. Meron akong kakilala, 6 months, pastor. Isinanla ng ganito, 3 buwan sa Kati, bago makasakay uli. 3 buwan na lang ngayon sa barko. Lalong wala ngayon dahil sa ganitong situation. Sasabihin, sasakay na naman ako next month eh. Sige, kumuha ka muna. Kuha. Dito pa lang daw po sa airport natin. Before hindi ngayong panahon ito. Kasi frugal ang presidente ngayon eh. Saan ka naman? Sa Malacanang. Maruya. At saka ginisang munggo ang pagkain ng mga Malacanang Corps, press corps. Dati may mga brown. Yung brown envelope na maliit, pag may fresh con, may benefits. Tapos may caterer or merong chef. May, anong tawag doon? Sous chef. Pastor, sous chef. Merong tagagawa merong pastry chef, yung kanilang mga cakes, yung kanilang mga macaroons, sosyalin. Ngayon, maruya, o kaya banana Q, o kaya kamote Q, sumasabay sa pandemya, QQ. Diba? Lahat na ng Q. 2016 pa naman si Digong, di po ba? Malapit na nga siya next year, aalis na siya. Baka ewan natin kung may balik yung dating anong tawag doon, master chef. Doon sa Malacanang. Kasi ngayon talagang maruya daw. Marami nagsasabi talaga, pastor, na yung mga nandito sa airport natin, naranasan ko, Mayo kami, 28, pumunta sa China, pastor. Nagdala kami ng mga Chinese Bibles doon sa Shenzhen. Doon namin iniwan sa isang massage parlor. Kasi undercover kami. Pagbalik namin, 4 days and 3 nights kami sa Hong Kong. Hindi kami natulog sa mainland China. Dito kami sa Hong Kong natulog. Naka-hotel. Pagdating namin sa airport, galing na ng Hong Kong, kabayan, pasalubong naman dyan. Sir, hindi po kami OFW. 3 days lang po kami, missionary po kami. Pasensya na po, wala kaming income doon.
Nangihingi ng pasalubong. Imagine niyo yun ang kasing kalakaran dito sa, pag may balikbayan, hindi man lang inisip, yan ba, nagpagamot sa ibang bansa, sa Singapore or what? Pag nakitang meron dumarating, pasalubong naman dyan, kabayan. Welcome home, kabayan. Pasalubong naman dyan, kabayan. Dati nga, may laglag bala pa eh. Diba? Talaga naman kikita ka eh. O diba? Imagine niyo po yan. Kung seaman, alam na alam. Pag darating, blue seal ng mga sigarilyo, state child ng mga chocolates, state child ng mga alak. 3 months na walang sakay. Hindi pa nakakasakay, ubos na ang dalang pera. Ang katwiran, sasakay na naman ako sa next month. Lagi ba nating alam kung anong mangyayari bukas? Sino bang nakakaalam na darating ang pandemya? Lahat ng nakasanayan natin na curve. Para tayong nasiil. Hindi ka basta-basta makakaalis. Pag nakalimutan mo ang face shield mo, balik sa bahay. Kahit nando ka na sa kalagitnaan ng iyong biyahe. Or, bumili ka siguro sa naglalako. Nagtitipid ka. Kailangan mong merong face mask. Kailangan mong merong alcohol lagi. Sino bang nakaisip na darating itong panahon ito? Pero ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito upang tayo ay suriin kung hanggang saan tayo. Magtitiwala pa ba tayo sa Panginoon o hindi na? Tayo ay biniyayaan ng Diyos ng pananampalataya sa buhay natin. We are a people. Because without faith, we cannot approach the very throne of God. Kaya biniyaya ng Diyos sa atin ang pananampalataya. Kaya nga tayo nananampalataya eh. Kahit may pandemic, kahit 10% lang ang binigay sa atin, bakit kayo nandito ngayon? Yun bang, namimiss ko na po si crush ko eh. Ganun ba yun? Ang tagal na po kasi natin hindi nagpe-face to face eh. Meron namang online. Pero dahil nananampalataya tayo sa Diyos, sige, punta tayo sa kanyang bahay. Amen. Nais nating sambahin at pasalamatan ng Diyos. Napakabuti niya sa ating mga buhay. Nagpapakita ng magandang halimbawa ang Panginoon na bagamat siya'y Diyos, nagsalita ng ganito, inutusan ng mga alagad, tipunin niyo ang lahat ng nalabis, ang sumobra, upang hindi masayang. Sana wala ditong mga kapatiran na one day millionaire. Ubos-ubos, biyaya, bahala na si Batman bukas. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan, ipinaiiwas ng Diyos sa atin ang matinding revelry na parang wala ng bukas. Kung magwalwal, wala ng katapusan. Kahit nagkalat ng suka, sige pa rin. Toma. At ang sayang na pagkain. Nagpa-cater. Sikat yung caterer. Magkano per head? Mura lang yan. 500 lang per plate. Mura lang yan. Kasi sa ibang lugar, sa ibang mga caterer, 1,000 per plate. Tapos makita mo, may buffet table. Akala mo wala nang susunod na oras. Bakit mo kailangan parang bundok yung plato mo? Pwede ka naman bumalik. Nagkakabistuhan. Kasi at least 3 hours sa mga eat-all-you-can restaurants, ang patahan nila, 11 to 2. Tama? Di ba pwede ka naman bumalik? Makita mo yung malalaking plate? Di ba? Yung mga dinner plate na ganyan? Nanay ko, parang bundok. Ano ba ito? Kakatayin na ba to? Bibitahin ba to? Baby, ama ba ang peg nito? Bubusugin at mamaya bibitahin na? Pwede ka naman kasing bumalik. Magkano ba sa Vikings? 1,000? Tonyang, 899 nata, I think. Sa Isaki, 650. Merong mura. Di ba pumunta tayo sa Banawe? Tramway, 265. Nag-enjoy ang mga kababaihan doon. Ngayon, wala na nun. Pwede pa ba dine-in? Nanay ko, merong mga mapagsamantala.
Ewan ko kung may CCTV lahat sa lahat ng area. Biro mo yung salt shaker. Alam mo yung salt shaker tsaka pepper shaker? Yung lalagyan ng paminta at asin, sinilid sa bag. Pati yung mga kitchen knife, sinilid. Pati yung, yung bibero, yung table napkin, pati yung napkin, holder, sinilid. Ngayon, may CCTV na eh. Kasi nung pumasok yung ali, hindi naman buntis. Nung lumabas, buntis na. Kasi pilain nilagay lahat doon. Tapos merong macarons doon, meron dong yung mga petit four. Ronnie, kilala mo ba yung petit four? Ronnie, petit four, bite size, di ba? Meron mo sinilid doon, yung makeup niya, nagdikit-dikit. Yung bib. Sabi ko, may bib niya. Dumikit yung macarons. Nakakahiya. Huwag nung gagawin yun, ha? Walang gagawa nun. Kahit walang CCTV, walang mag-uuwi ng hindi natin kasangkapan. Eat all you can nga eh. Kung tunay na mahigpit sila, di ba, pag meron kang tira, magmumulta ka, talagang kakainin mo, walang magtitira sa plate. Kailangan mong ubusin. Ang technique doon, huwag kayong kakain ng carbs. Nagagets niyo ako? Siguro, vegetable salad, fruits. Huwag kayong kakain ng kanin. Diyos ko, hipping. Bundok yung plato. Parang pwede ka naman bumalik-balik. Kaya nabungsol. Pag na-impatso ka pa, mahirap yon. Pag na-impatso kayo, we reap everything we sow. Amen? Binigla mo yung sikmura mo, may impatso ka talaga. Ang technique dyan, hinay. Pag sinabi pong fine dining, ang nguya dyan, nakikita yung bibig ko? Pag bahala na si Batman. Ano ba yun? Sana wala akong makita, tinaas ang paa. Dito kay Jesus, eat all you can eh. Sabi po ng Bible nyo, balikan nyo Bible nyo. Sa binasa natin, verse 12. Nung mabusog na silang lahat, sinabihan ni Jesus ang mga alagad, ipunin nyo ang lahat ng natira upang hindi masayang. Ito po yung itinuturo ng Diyos sa atin. Alam nyo mga kapatid, trivia. Tingnan nyo 2 fishes, 5 loaves. Pagsamahin nyo, ilan yan? Ilan? 7. 7, number 7, in Jewish calendar o numerological table, 7 is the perfect number of Jesus. Sabi po doon sa binasa natin, nung inipon nila, nakaipon sila ng 12 basket. Ang meaning po ng 12 is God's government. Amen? Number 7, 2 fishes and 5 loaves. Pagsamahin natin 7. 7 is the perfect number of God. Yung 12 na basket na natira is the government of God. Everything that we have, ilagay sa gobyerno ng Diyos. It will be a perfection. Gets? Lahat ng meron tayo, itiwala natin sa gobyerno ni Jesus. Kasi ang 12 na basket na naipon nila, that means government of God. Yung 2 isda, 5 tinapay, sabi pa nga rito, spiritually speaking, the bread here indicates He is Jesus spiritually. Jesus is the bread of life. Spiritually speaking, lahat ng tinatanggap nating biyaya mula sa Diyos, huwag nating hayaang masayang. Amen? Huwag nating hayaang mabulok. Yung sinasabi natin kanina, ubos, biyaya, parang wala ng bukas. Sabi po ng mga inchik, kami, inchik, maliit mata, pero liit mata namin, laki kita. Kayo, Pilipino, laki, mata, liit kita. Bakit?
Ang in-check, pag may piso raw, ang gagastusin lang niya, 10 centimos. Yung 90, it's either i-alkansya niya, o kung may negosyo siya, ininegosyo niya, ipupuhunan niya yung 90 centimos. Ang Pilipino raw, may piso, gagastos ng 150. Yung 50 centavos galing kay Bombay. DVD. Yung si Sing, biro mo may piso ang Pilipino, ang ginastos 150. Para bayaran niya yung utang niya, uutang siya uli. Baon na talaga sa utang. Samantalang ang mga Chinese daw po, totoo po ito. Ang bilas ko po sa ate ng husband ko, Chinese. Hindi pa nga po na-naturalize eh. Hanggang ngayon, Chinese citizen pa rin po siya. Ang apelyido'y Kiak. Sila po, yung kanilang sando, alam nyo yung kanilang cotton t-shirt, yung utong ng mga lalaking Chinese, kita mo na. Hindi nila pinapalitan, hindi nila basta-basta, ayan, Ate Yoli. More than 30 years kang nagtrabaho sa Chinese. Hindi sila maluho sa pananamit. Hindi po sila waldas. Kaya, sabi, ang Pilipinas daw, probinsya na ng China. Hindi lang nasasabing ganun. Matagal na pong nandito mga inchik. Nauna pa po sila kay Magellan. 1521 dumating si Magellan. Tama ba? Sila po nauna. Alam niyo po ba yung mga kumpit? Yung mga bangka nila nagawa sa reeds? Yung mga, alam niyo yung water lily. Tayo, water lily kasi alam natin eh. Sila po merong mga matatangkad na damo na pinapahiran ng alkitran yan. Yan ang kanilang mga bangka during that time. Magnanavigate papunta rito, nakikipag-bar trade. Kuko sa atin sa Batangas ng paminta ng laurel. Bibigyan nila tayo ng ginto. Sila ang nagbigay sa atin ng gunpowder. Sila po ang nag-develop o nakatuklas ng mga pyrotechnics. Yung mga pumuputok, sila po yun. Nauna po ang inchik kay Magellan. Pero ang mga inchik na ito, napaka-frugal. Tingnan nyo sa Divisoria. Inchik na hindi marunong magtagalog ang nagtitinda. Ang yaya, Pilipino. Ang tindera, Pilipino. Ang ardinero, Pilipino. Ang labandera, Pilipino. Ewan ko na po. Alam nyo bakit? Totoo yung sinasabi nila. Kami, liit mata, laki kita. Kayo, Pilipino, laki mata, liit kita. Bakit? Mas nauuna yung pagsasaya. Sasabihin nga niya uy, susweldo na ako sa paluwagan. Pahira muna ng 500. Alam niyo po, marami ang hindi nila hawak ang ATM nila. Nakasanla. Alam niyo po, magpupulis ka, Eugene. Uso sa mga pulis, may PBB, performance bonus. Sabi, bibigay noong January this year, na ibenta na. Halimbawa, 5,000 yon. Ang bilihan, 4,500. Gets? Hanggang ngayon, Abril na. Alam niyo po bang sa Sabado, this coming Saturday, Labor Day na, May 1, wala pa rin po yung PBB. Naibenta na eh. Yung mga rice allowance, sa teacher, ganun din. May PBB ang mga teachers. Pati mga government employees, may mga check yan. May mga benefits. Balitaan pa lang, binenta na. At meron namang usurero. O sige, ako na yung mga check nyo, bibiling ko na. O ito na yung 4,500. Kasi 5,000 yung kanilang PBB. Kagaya po sa amin, 2018, PID. Ano yung PID? Pensioners increase doon sa aming pension. 2018 po sa GAA, General Appropriations Act. Dapat 2019 na-release sa amin. Narinig niyo po yan sa news. Nagpandemya lang eh. Alam niyo po bang 20 billion lahat? Hanggang sa oras na ito, wala pa kami nakukuha. Natsyane ang diferensyal ng mga pensioner. May namatay na po na bedridden, nagme-maintenance medicine. Yan ang ating buhay. Ang Diyos nagsalita. Ipunin ang lahat ng lumabis upang hindi masayang. Huwag tayong magwaldas, huwag tayong magsayang. Amen? Alam niyo anong itinaas ng Diyos? Itong 5 tinapay at 2 isda. Pag itiniwala natin sa Diyos ang ating konti, sumasapat.
Amen? Pag itinaas sa Diyos ang kakaunti, sumasapat. Amen? Pandemic, humaba, parang magboboling kami dito sa church. 10 pin. Strike. Kita nyo, ang haba na ng church pero pandemic. Ganon kabuti ang Diyos. Sa Lord, pag ang kakaunti itinaas sa Kanya, nagiging sapat at merong lumalabis. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. 12 bakol o basket ang natira. Samantalang 15,000 ang kumain. Ang konti natin, itiwala natin sa Diyos. Sasapat at lalabis pa. Amen? Can we all stand up? Tayo po ay manalangin. Let's sing the song. Yung last, the chorus only, Kuya Ron. Yung muling inawit po natin, God is good. God is so good, so good. Every breath that we have to dedicate it to God. Hallelujah. Let's sing the chorus of this song as our worship to our Lord. Higit pa siya sa sapat. El Shaddai means God who is more than enough. Yun ang meaning ng El Shaddai. Our God is more than enough. Kung akala nyo, wala na kaming ganito, wala na kaming ganyan, God is more than enough. With all my life, you've been so faithful, O God. Buong buhay natin, naging tapat ang Diyos. Amen. Sing with all your heart this chorus of the song. Hallelujah, hallelujah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing! And all my life you have been faithful. All our lives, the Lord, All hindi my nagkulang. life you have been so, so Hindi pa tayo tao. Tapat at With tapat ang every Diyos. breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you've been so All my faithful. life you have been faithful. Hallelujah, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. With all your hearts, sing to All God. my life He is you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing Of the goodness of God. So I will sing of the goodness of God.
will sing of the goodness of God. Let's thank the Lord for His faithfulness in our life. Buong buhay natin naging matapat ang Diyos. Maging sa mga kanununuan natin. Ni sa hinagap, wala pang plano ang mga naging magulang natin sa kanilang bubuuing mga pamilya nila. Pero ang Diyos, nagpalasap na ng katapatan at kabutihan sa buong angkan natin mula sa kanununuan natin. Ganyan kabuti ang Diyos dahil nakasaad sa aklat ng Efeso, bago pa ilagay ang patibayan ng daigdig na ito, ibinukod na tayo ng Diyos. Pinili na niya tayo. Hallelujah. God, we exalt you. Lord, salamat sa araling natutunan namin ngayong umagang ito. Ikaw ang source ng lahat ng provision sa buong sandaigdigang ito at sa buong kalangitan. Everything consists because of you. Pero nagsabi ka sa mga alagad, ipunin ang lahat ng natira upang hindi masayang. Pagkatapos mabusog at masatisfy ang mahigit 15,000 katao sa lugar po ng Ilang, dyan sa lugar ng Tiberias. Lord, salamat po ng marami, ini-indicate ng inyong mga salita, the Lord is the same yesterday and forever. He is the same today, yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay hindi magbabago, magpakailan-kailan pa man. Kung naghimala siya noon, patuloy siyang maghihimala sa mga araw at sa araw pang darating. Lord, wala kaming katatakutan. Ikaw ang aming sanggalang. Ikaw ang aming banal na proteksyon. Ikaw ang aming provision. Ikaw ang aming kalahat-lahatan. We exalt you, Lord. We praise you. We worship you. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba namin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. God bless! Amen. Ayan. Salamat po kay Pastora Baby sa kanyang magandang mensahe ngayong araw na ito, no? Na patuloy na ngayong pandemic na wag nating sayangin kung ano yung blessing na binigay ng Lord sa atin, di ba?